What's up sa inyong lahat mga kaparing, magandang umaga po sa inyong lahat, magandang tanghali in advance. At ngayon pag-usapan po natin yung about kay Mayor Vico Soto at Kiko Barzaga. So si Mayor Vico po ay nagsalita na tungkol kay Kiko Barzaga, no, yung about niya sa pagkukumpara kay Kiko Barzaga. Usually mga DDS lang naman po, yung mga taga-suporta ng mga Duterte ang nagko-compare kay Mayor Vico Soto kay Kiko Barzaga. Sabi nila mas magaling daw si Kiko Barzaga, mas maaasahan, mas matalino. Tapos sinasabihan pa nila si Mayor Vico Soto na tuta, magnanakaw din pala, kasabwat ng mga kawatan, kasabwat ng mga magnanakaw. So, napakarami po mga masasakit na salitang binabato ng mga DDS kay Mayor Vico Soto. Syempre, issue pa rin po dyan tungkol nga. Syempre, wala na pong iba kung hindi dahil nga po sinasabi po sa mga report na si Tito Soto ay kaalyado daw po si Martin Romualdez. Nais po kasi ng mga DDS na banatan din daw po ni Mayor Vico Soto no ang mga Romualdez sa mga Marcos. Yun nga po yung hindi nagawa ni Mayor Vico Soto kaya siya ngayon yung binabanatan. Pero ang depensa naman po ng mga pro-Vico supporters wala naman po kasing hawak na ebidensya si Mayor Vico at isa pa ay wala naman po kasing alam si Mayor Vico Soto sa nangyayari dyan sa Kongreso. Mas nakakaalam daw po si Kiko Barzaga dahil congressman yan at siya daw mas nakakaalam kaysa po kay Mayor Vico Soto na LGU no local government ang hawak. Kaya alam na alam niya ang galawan at ang mga ginagawa ng mga diskaya na nagkataon na taga-Pasig at nagkataon na humahawak din ng mga kontrata dito po sa Pasig City. So sabi ni Mayor Vico dito, I don't really know him. I think there's really no reason for comparing, but I understand that it's the normal thing for people, especially online. Sana hindi na. Pero ganun talaga, online eh. So basically talaga para sa akin na yung naisiparating ni Mayor Vico Soto, no, sana hindi na siya ikumpara kay Kiko Barzaga pero ano nga ba magagawa natin? Online yan eh. 'Di ba? Parte yan ng internet culture yung ipagkumpara ng mga supporters no yung kanilang mga hinahangaang mga politiko, mga politician. Para sa akin na hindi naman po dapat na ikumpara si Mayor Vico Soto kay Kiko Barzaga. Unang-una, si Kiko Barzaga ay baguhan pa lamang sa politika. Pangalawa, si Mayor Vico, nakakatatlong termino na. Pangalawa, si Mayor Vico Soto po ay hawak kay LGU, siya po ay mayor. Samantalang si Kiko Barzaga po ay isang legislative. No, siya po ay nasa kongreso gumagawa ng batas. So magkaiba po yan. Magkaiba po ang trabaho ng isang mayor at trabaho po ng isang congressman. Doon pa lamang po hindi na dapat ipagkumpara. Pangatlo, si Mayor Vico Soto po ay hindi ganun kaingay sa social media, 'di ba? Hindi gaya ni Kiko Barzaga na sobrang ingay, yung kanyang mga meow-meow, yung kanyang mga nakakaaliw, minsan nakakainis na mga video niya sa internet, 'di ba? Unlike po kay Mayor Vico, hindi niya po ginagawa 'yon. Si Mayor Vico po, pinopost niya yung mga trabaho, yung mga ginagawa, yung mga tagumpay ng Pasig LGU, yung mga etc. Ganun. So, ang layo po talaga ng pagkakaiba nila at wala pong dapat ipagkumpara no, sa kanilang dalawa. So ngayon mga kapareng, basahin naman po natin yung mga komento po ng mga kababayan po natin. No? Eto, galing po kay Tilam Ibilan na I don't know. In other words, translated into the most simple of terms, hindi ko ka-level si Meow Meow. Exactly pa. For me I think that's the point, no? Para sa akin, yung nais iparating ni Mayor Vico. Joke lang. Hindi naman ganoon si Mayor Vico, hindi naman siya nagmamaliit ng tao. Siguro para sa kanya, hindi na dapat ipagkumpara kasi nga magkaiba sila no, ng trabaho. No? Hindi sila magkapareho. So, sana nga hindi dapat ipagkumpara. Si Mayor Vico po kasi down to earth yan. Napaka-humble. Very, very humble no, ni Mayor Vico. Ayaw niyang kinukumpara po siya sa iba na mas magaling daw siya, ganun-ganun. Kasi lahat naman daw tayo, magkakaiba yung mga estilo, may kanya-kanyang talino, may kanya-kanyang husay, may kanya-kanyang galing, di ba? Yun po yung laging sinasabi ni Mayor Vico Soto. So, very humble person po talaga. So, galing naman po kay Cholo, Cholo Manzano. Di ba nga, well-mannered is better than well-educated? Galing naman po kay Dri Delfinado. Si Vico napansin dahil sa good governance. Exactly. Si Kiko napansin kasi papansin. There's a big difference. Grabe. Yeah, may katotohanan naman po for me. May katotohanan naman po talaga mga kaparing. Accurately, no. 100% sure. May katotohanan naman po kasi si Mayor Vico po ay napansin dahil sa good governance, no, dahil sa kanyang pamamalakad sa Pasig, dahil sa kanyang pagiging transparency, sa kanyang good governance,
dahil sa napakaraming parangal na natanggap niya, no, hindi lamang sa ating bansa kundi maging sa labas ng ating bansa, 'di ba? Isa-isahin pa ba natin? Anti-corruption champion sa US State Department sa Amerika. Kabilang po sa top 50 best mayors sa buong mundo, 'di ba? So napakarami pong parangal, no, internationally ang natatanggap ni Mayor Vico Soto. At 'yun po ang wala kay Kiko Barzaga. So pagdating in terms of good governance and transparency, no, magkaiba po talaga sila kasi si Mayor Vico parehong meron, pero si Kiko Barzaga parehong wala. No, never po natin narinig si Kiko Barzaga na nagsalita about good governance, about transparency. So never po natin narinig 'yon. Eto naman, galing naman po kay Willie Hernandez. Yung isa executive, yung isa legislative, yung isa is getting a lot of attention, yung isa is craving for an attention, yung isa effective, yung isa fill in the blank ineffective. No, di joke lang. Yung isa, ewan, kayo na pong bahala, no. Totoo naman po talaga, no, Mayor Vico is getting a lot of attention po sa social media, no, especially po sa mga agency, 'di ba? Kasi nga po, meron naman po talagang pinanggagalingan yung atensyon na nakukuha ni Mayor Vico, which is pinapakita niya po sa gawa. Yung kanyang mga nagawa, yung kanyang mga policy na effective po talaga sa mga agency, no, dito po sa aming lungsod ng Pasig. Kaya hindi na po nakakapagtaka na napakaraming attention pong nakukuha ni Mayor Vico Soto kasi nga merong pinanggagalingan, merong pinatunayan, merong ginawa, merong nagawa at maraming napatunayan, kaya naman maraming humahanga. No, pagdating naman po kay Kiko Barzaga, hindi lang naman po siguro hindi naman po siguro nagka-crave ng attention. Hindi naman po siguro naghahanap ng attention, no, si Kiko Barzaga, to be fair naman po. Para sa akin naman siguro wala naman pong masama doon sa ginagawa niya kasi pinubunyag lang naman po niya, no, yung mga which is si Martin Romualdez. So para sa akin wala naman po sigurong masama doon. Maingay po siya sa social media, inaatake niya ng mga Romualdez sa mga Marcos. Pero which is para sa akin siguro para maging fair, para maging patas, nung nagkaroon po ng mga anomaly, mga sinasabi nila nakawan sa DepEd, kung saan meron pang mga 125 million pesos confidential funds, pero hindi po maingay si Kiko Barzaga, tahimik lamang po siya sa 125 million confidential funds ni Sara Duterte. So yun po yung kini-question sa kanya, bakit pagdating dito sa flood control sobrang ingay mo na, pero nung panahon ni Sara ni VP Sara tahimik ka, 'di ba? Although wala naman pong masama doon, no. Siguro para sa akin baka dahil siya ay supporters ng mga Sara Duterte, yung nagpapakita naman po talaga na siya ay solid supporter ng mga Duterte. Siguro para sa kanya Sara Duterte ay hindi guilty, para sa kanya hindi walang katotohanan yung mga binibintang kay Sara, kaya tahimik siya. At para sa kanya naman, si Marcos ay dapat managot. Si Marcos ay ang pinakamabigat at pinakamataas na dapat litisin no, pagdating sa flood control project, at dapat na pumalit si Sara Duterte para sa kanya. Kasi nga, opinion niya po yun. No? Lahat naman po ng tao may kanya-kanyang bias. So, ang bias po ni Kiko Barzaga ay ang mga Duterte. 'Di ba? Ang bias naman po siguro ni Mayor Vico ay ang mga Marcos, kasi never naman po siya nagsalita, no, against sa mga Marcos no ngayong flood control scandal. So may kanya-kanya po tayong bias, mga kaparing, to be fair naman. Yung isa po kasi idol ng mga kakampink, yung isa idol ng mga DDS. Doon na din nagre-reflect personal moral standard nila. Ewan ko kung ano mang pinaghuhugutan nito. May napatunayan na si Vico as a public servant, good governance with dignity and integrity. Si Barzaga bigla na nagpapansin sa social media, ang layo ng pagkakaiba. You're right, Mayor Vico Soto. The other one is left. A second-hand car, Kiko Barzaga versus a Lamborghini, Vico Soto. A tale of two men. Grabe. Vico versus Kiko is like comparing a red apple to a rotten. Comparing Mayor Vico and Barzaga is just like comparing Rolls Royce to a bicycle. Grabe naman. Okay, yun lamang po, mga kaparing. Masyado nang mahaba yung mga komento dito. Baka mamaya ako naman po ang sabihin yung bias. Pero yun nga. Overall, mga kaparing, lahat tayo may kanya-kanyang bias. Kumbaga, di ba? So, si Mayor Vico, hindi po siya nagsasalita about sa mga Marcos, about sa mga Romualdez. So, para sa iba, bias na.
Kumbaga para sa iba may pinoprotektahan si Mayor Vico Sotto. While on the other hand naman, si Kiko Barzaga hindi po siya o never po siyang nagsalita against sa mga Duterte. Kahit na kabi-kabila yung mga isyong kinakaharap ng mga Duterte from former President Rodrigo Duterte, mula kay Sara Duterte sa confidential funds, mula kay Pulong na 51 billion pesos. So lahat po tayo may kanya-kanyang interest. Depende po yan sa gusto nating patunayan. No, at depende po yan sa mga tao, sa opinion ng mga tao. So kanya-kanya po yan, no? Depende po yan sa mga opinion. So para sa iba, pinoprotektahan ni Mayor Vico, mga Marcos, sa mga Romualdez kasi never po siya nagsalita. On the other hand, pinoprotektahan ni Kiko Barzaga ang mga Duterte. Loyal po siya sa mga Duterte kasi never po siya nagsalita at tahimik lamang po siya sa mga isyong kinakaharap ng mga Duterte. So, depende po yan, di ba? Parang sa mga DDS, sa mga kakamping, sa mga BBM, supporters, sa mga Marcos loyalists. So, depende po yan mga kaparing. Yun lamang po mga kaparing. Don't forget to like and subscribe sa ating YouTube channel. Bye!